Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2461. Ang White Lily Cold Flame ay nakablock kaagad nang hawakan nito ang golden light screen. Ano, nagulat si Daryl nang makita iyon? Hindi ba't sinunog ng White Lily Cold Flame ang lahat? Paano ito naharang? Nagulat siya na ang lakas ni Donahue ay muling bumuti at nagawang hadlangan niya kahit ang White Lily Cold Flame. Hindi na malaya ni Daryl na ang panloob na enerhiya ng Donahue ay naging mas malakas pagkatapos linangin ang Ultimate Saint Heaven Earth technique niyang Gian at maaari na niyang buhayin ang Skybreaking Axe sa buong lakas nito. Haha, tumawa si Donahue ng sardonically sa pagbabago ng ekspresyon ni Daryl na may bahid ng pangungutya sa kanyang mukha. Maaari ka pa ring sumuko ngayon. Narito ang isang bagay, ang iyong White Lily Cold Flame ay maaaring nakakatakot sa iba ngunit hindi ito isang banta para sa akin. Ngunit syempre, ayokong gawin mo iyon, maging pile iyon. Gusto kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay at kunin ang iyong babae. Magiging masaya ka na, hahaha. Labis na mayabang ang kanyang mga salita. Ganap na nagalit, naging mapula ang mga mata ni Daryl. Nagpakawala siya ng isang baliw na sigaw bago hampasin ang langit na halberd sa kalangitan, dumiretso sa palakol ng Donahue. Nag-aalab siya sa walang katapusang pagkamuhi sa instant na iyon. Pinatay ni Donahue ang kanyang biolohikal na ina 10 taon na ang nakalilipas, at ang kanyang ninong sa New World. Ang kanyang mga kamay ay nabahiran din ng dugo ng hindi mabilang na mga alagad ni Elysium Gate at pinatay niya si Master Rama sa malamig na dugo. Madudungisan din siya ng kanyang minamahal na babae. Sumumpa si Daryl na maghayganti mula sa hidwaan ng dugo na ito kahit na anong gastos. Crash! Ang Heavenly Halberd ay bumagsak sa Skybreaking Axe na may malakas na boom. Daryl at Donahue ay tumagal ng 12-dosenang mga hakbang paatras mula sa epekto. Hindi nagpatulog si Daryl matapos na patatagin ang kanyang katawan. Tinaas niya kaagad ang kanang braso at sinaktan si Donahue ng malakas na sigaw. Libu-libong mga kalidad, mabilis na umikot ang hangin sa paligid sa kanila ng dagandong ni Daryl. Ang maaliwalas na kalangitan sa gabi ay naging madilim at maulap sa isang iglap na bilang isang hadlang na puwersa na namuo. Ang libu-libong mga kalamidad ay ang nakasisindak na napakalakas na panghuli na diskarte na pinagkadalubhasaan ni Daryl, isang dekada na ang nakakalipas at maaari lamang niya itong pasabog kung mayroong pangunahing pagpapasigla. Hehe, sinisikmura ni Donahue bago kumaway ang kanyang braso bigla upang kunan ng larawan ng isang gintong sinag ng langit mula sa Skybreaking Axe upang matugunan ang atake ni Daryl. Boom! Ang isang talamak na aura ay umiling habang si Daryl ay nilamon ng gintong sinag. Ang kanyang napakalakas na welga ay nawasak ng mga sinag sa isang iglap. Nahulog siya mula sa kalagitnaan ng hangin at dumura ng dugo. Napasubsob sa gulat si Deborah at halos himatayan nang makita iyon. Haha, sina Amastan, 12 Diyos at Raksasa Army na nakasaksi sa eksena ay labis na kinilabutan. Hindi nila mailalarawan ang kasiyahan. Kinilala nila ang magiting na kapangyarihan ng kanilang deputy commander. Si Daryl Darby, isang individual na kilala sa 9 continent, ay may nakasisindak na paputok na lakas ngunit siya ay natalo ng Skybreaking Axe. Flop! Bumagsak si Daryl sa lupa na nasa kamay niya ang Heavenly Halberd. Nakatingin kay Donahue, ang isip ni Daryl ay nabalot ng matinding puot at hindi mailalarawan na pagkabigla. No way, tumatakbo siya kahit saan nang siya ay bogbog ni na Brother Chester at Dax ilang araw lamang ang nakakaraan. Paano siya magiging malakas sa loob ng ilang araw lamang? Ito ba ang pinakamalakas na kapangyarihan ng isang grand weapon na puno siya? Daryl, nandito na kami. Daryl, humawak ka. Sa split segundo na iyon, sumugod ang 9 na kontinente sa isang sako na pinangunahan ni na Dax, Chester, at Quincy. Kabanata 2462. Isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Daryl nang mapansin ang pagdating ng karamihan. Mamatay ka, Daryl Darby. Sinamantala ni Donahue ang sandaling ito at umungol bago siya muling sinaktan ng Skybreaking Axe. Ang ekspresyon ni Daryl ay nagbago ng husto habang umiwas siya ng magmadali sa halip na bumalik.
Si Donahue ay tumawa ng baliw. Daryl, asa na ang dating lakas mo? Wala na, alam mo lang ngayon kung paano ka umiwas. Nag-aalab si Daryl ng apoy ng galit sa panunuya. Daryl, narito kami upang tumulong. Lumapit sa kanila sina Dax at Chester at pinalabas ang galit na galit bago tumalon at singilin patungo sa Donahue. Boss! Parehong nag-apoy sina Dax at Chester ng kanilang panloob na kapangyarihan. Ang kanilang magigiting na aura ay pinaikot ang hangin sa kanilang paligid habang ikinakandado nila ang kanilang mga nakasisindak na kapangyarihan sa Donahue bilang kanilang target. Sa pagtingin sa tatlong magkakaibigan na umaatake ng magkasama, isang pahiwatig ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng labi ni Donahue. Nasobrahan ka sa iyong sarili. Gamit ang pag-indayog, 3 gintong ray ang bumaril mula sa skybreakang axe at bumaril patungo sa tatlo. Boom! 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 Ang tatlo sa kanila ay ginamit ng mabilis ang kanilang panloob na kapangyarihan upang makabuo ng isang kalasag sa harap nila na hinaharangan ang mga ginintoang sinag. Itinulak sila paatras habang nasa Syra agad ang mga kalasag, mapotla ang kanilang mga mukha. Nagulat si Dax at nagalit ang Tuso na iyon ay naging mas malakas ulit. Malinaw na naintindihan niya na ang kapangyarihan ni Donahue ay malinaw na mas malakas kumpara sa 2 araw na ang nakakaraan. Mahigpit na kinunot ni Chester ang kanyang mga bras, ang kanyang emosyon ay pinaghalong sorpresa at galit. Ang battlefield sa ibaba, patayin sila. Sa pagtingin sa Siyam na Continent Army na nag-uutos sa kanila, dumilim ang ekspresyon ni Amastan habang pinakawalan niya ang isang sigaw ng labanan ng kabaliwan. Siya ang unang nagsingil patungo sa pagbuo ng Siyam na Continent Army. Ang 12 Diyos, mga general, at ang sangkawan ng Raksasa Army ay nagtipon-tipon bago paandaran ng isang nakakabingi na sigaw ng labanan. Ang mga ingay sa pagpatay ay tumaas sa isang iglap habang ang mga pool ng dugo ay napatulo. Ang langit sa gabi ay tila nabahiran ng pulang-pula mula sa labanan. Sa una ay mahirap para sa Siyam na Kontinente na mag-away laban sa Raksasa Army. Gayunman, ang lakas ni Daryl ay tumaas ng labis matapos mapailalim ang Zhangju at ang North Mona Army. Sa makatuwid, ang Siyam na Continent Army ay pantay na naitugma sa tribo ng Raksasa sa labanan at masasabing sila ang may pinakamataas na kamay. Ang 6 na diwata mula sa Fuyao Palace, Quincy Long, at Megan Costello ay mariing nakipaglaban sa 12 Diyos at general ng mga tribo ng Raksasa. Ang labanan ay naging mas at mas matindi. Lumutang si Amastan sa gitna ng hangin habang pinapanood niya ang kanyang mga mandirigma na sunod-sunod na gumuho, galit ang kanyang ekspresyon. Gaano ka manggahas na saktan ang aking bayan? Papatayin ko kayong lahat. Sa isang belo, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang white bone long blade, habang itinapon niya ang ilang hukbo ng Siyam na Continent mula sa kanilang mga paa na may pagkabaliw na naglalagablab sa kanyang mga mata. Napilitan si Natalie na umatras sa gilid, ang mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. Sa pagtingin kay Amastan na pumatay sa hukbo ng Siyam na Continent na walang pagod na parang nagalit siya at sumigaw, "Amastan, tigilan mo na ang away. Itigil mo na ito." Alam niya kung gaano kaisa at malakas ang hukbo ng Siyam na Kontinente at ang pagkakabuo ng tribo ng Raksasa ay hindi makatiis dito. Ang kanilang panig ay magiging mas dahado kung ipagpatuloy nila ang gyera. Manahimik ka nga, sigaw ni Amastan bago lumingon sa direksyon ng likas na deserted secret region na nasa likuran niya. Ang isang mahinang ingay ng panginginig ng boses ay nagmula sa direksyon ng maasim na Wild Deserted Secret Region Mall. Deserted Secret Region mula sa ilang distansya at lumalakas ito ng unti. Bumang ingay na parang isang lindol ay lalong lumaki. Anong nangyayari? Nataranta ang hukbo ng Siyam na Kontinente. Tila napansin ito ng tribo ng Raksasa. Malungkot silang ngumiti habang ang maliit na figure ni Natalie ay kumulabog, nagpapanik. Kasabay nito, si Daryl na abala sa pagharap sa Donahue sa gitna ng hangin ay tumingin ng patagilid ng walang malay at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Kabanata 2463. Iyon ba ang nakita ni Daryl, ang isang madilim na masa ng hukbo na nagmamadali mula sa direksyon ng Wild Deserted Secret Region. Mayroong higit sa 1,000,000 sa kanila at ang hukbo ay hindi Raksasa tribe generals ngunit mabangis na mga hayop. Ang mga hayop na lumaki sa ilalim ng napakahirap na kondisyon sa Wild Deserted Secret Region. Sila ay higit sa 2 metro ang taas at doble ang laki ng mga hayop mula sa Siyam na Kontinente.
Mukha silang mga ganid na demonyo sa gabi dahil ang karamihan sa kanila ay may maitim na balahibo. Tumawa si Donahue, nasiyahan. Sumigaw siya, Daryl, sa palagay mo ba madali mawala ang tribo ng Raksasa dahil lamang sa pagsasama-sama mo ng 9 na kontinente? Narito ang bagay, ni isang solong sa hukbo ng 9 na kontinente ang maaaring makalabas dito na buhay kasama ang mabangis na hukbo. Papatayin kita kung ikaw at ang mga mabangis na hayop ay nasugatan lahat. Magiging kataas-taas ang 9 na kontinente. Hahaha, galit na ungungal ni Daryl bago muling singilin sa Heavenly Halberd. Dax, pumunta tulungan si Daryl upang patayin ang Donahue bago mo tulungan ang aming hukbo upang labanan ang mga halimaw na ito. Bellowed Chester bago siya singilin patungo sa Donahue. Nakaramdam siya ng isang ginaw sa kanyang anit nang tumingin siya sa mabangis na hayop na hukbo. Palagi niyang nalalaman na mayroon ang mga ito sa tribo ng Raksasa ngunit nakagimbal pa ring eksenang ito upang saksihan ito ng kanyang sariling mga mata. Si Dax ay hindi nag-aksaya ng isa pang minuto at nagpalabas ng sigaw sa labanan. Mamatay, Donahue Dixon. Ang tatlong magkakaibigan ay matinding lumaban kay Donahue sa kalagitnaan ng hangin. At the same time, hindi may kakaila na ang mabangis na hukbo ay may matulin na bilis pagdating nila sa larangan ng digmaan sa ibaba nila sa isang iglap, na parang mga demonyo mula sa impyerno na may matatalim ng ngipin at kuko. Maraming mga sundalo ng 9 na kontinente ang hindi maaaring tumugon sa oras at itinapon ng mga hayop, nagdurusa sa isang nakakatakot na kamatayan sa mga pool ng dugo. Tumawa si Amasta ng sardoniko nang makita ang eksena, banta at kabaliwan sa kanyang mga mata. Sa palagay mo ba mapipigilan ng 9 na kontinente ang tribo ng Raksasa maling patay kamilyon-milyong mga hayop ang pangwakas na card ng Raksasa tribe? Lumindol sa takot. Ang pagbuo ng 9 na kontinent ng hukbo ay nawasak ng hindi mabilang na mga hayop sa pagsigaw ni Amastan. Ang battlefield ay damaloy na may mga ilog ng dugo at walang katapusang mga terrorized hiyawan sa isang split segundo. Ang mga mukha ni Quincy, Yvette, at Cindy at ng iba pang mga diwata ay namumutla ngunit pinigilan nila ang kanilang mga ngipin at nagtutulungan habang inaatake nila ang mga hayop. Bagaman ang karamihan sa mga hayop ay nasa antas lamang ng Martial Saint o Martial Marquis, maraming tao sa kanila at walang paraan na maaari nilang patayin silang lahat. Nagpatuloy ang laban. Unti-unting namumula ang mukha ni Dax habang ang dosenang hiwa ng mga sugat sa kanyang katawan ay dumuyugo sa ilalim ng pang-aapi ng skybreaking axe ni Donahue. Hamina ang hininga ni Chester nang siya ay nasugatan. Kapatid Chester, Dax. Sa pagtingin sa battlefield sa ibaba nila, napagtanto ni Daryl na ang nahuhulog na 9 na Continent Army ay dumarami. Sumigaw si Daryl, bumaba ka at tulungan mo sila, kaya kung mag-isa ang Donahue. Ang pagpatay kay Donahue ay mahalaga ngunit upang mapanatili ang puwersa ng 9 na continent ay, mas mahalaga. Ang tribo ng Raksasa ay magdidiretso patungo sa 9 na kontinente kung mabaigo ang kanilang hukbo. Ang 9 na kontinente ay magiging isang bangin ng pagdurusa kung nangyari iyon at hindi iyon ang wakas na nais ni Daryl. Nagpalitan ng tingin sina Dax at Chester. Donahue Dixon ay masyadong malakas. Kakayanin ba siya ni Daryl na mag-isa pare? Narito ako upang tulungan ka. Isang malakas na sigaw ang dumating ng instant na iyon. Isang anino ang lumukso sa langit tulad ng isang cannonball at dumidiretso patungo sa Donahue. Ang kanyang napakarilag na mukha ay puno ng pagpapasya habang hawak niya ang isang napakalaking martilyo. Si Ambrose Darby iyon. Inaatake niya ang mga hayop sa ilalim nang napansin niya ang kritikal na sitwasyon na naruroon ni Daryl at sinisingil siya nito ng walang pag-aalangan. Binigyan siya ni Daryl ng isang ngiti at ipinagpatuloy niya ang pag-aaway kasama si Donahue sa gitna ng hangin kasama si Ambrose. Sina Chester at Dax ay hindi nag-aksaya ng isa pang segundo at tumungo upang sumali sa laban. Si Ambrose ay anak ni Daryl na may magiting na lakas at isang grand weapon, Tyrant Hammer. Hindi sila nag-alala na masaktan si Daryl, nang si Ambrose ay nasa tabi niya. Nagtutulungan ang mag-ama na pansin ang paputok na lakas nina Daryl at Ambrose, si Donahue ay kumunot ng masikip ang kanyang mga mata at kinutya, isasama ko kayong dalawa sa impyerno. Mamatay ka. Kabanata 2464. Pinapagana ng Donahue ang kanyang panloob na kapangyarihan at ang skybreaking axe ay bumaril ng nakakabulag na gininto ang sinag.
Nakilala niya sina Daryl at Ambrose sa ulo na may bilis ng kidlat sa susunod na segundo. Ang battlefield sa ilalim nila. Ang kanilang sitwasyon ay masama pa rin sa kabila ng pagsali ni Chester at Dax upang tumulong. Sa lahat ng mga hayop, naging mas matapang ang puwersa ng Rakshasa Army at napilitang umatras ng paunti-unti ang hukbong Siyam na continent. Boom! 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 Ang 5 gigantic monster sa kampo ng militar ay sunod-sunod na nagising sa ilalim ng paghihimok ng Rakshasa Army bago sila sumali sa larangan ng digmaan sa kanilang nakakaapekto na mga hakbang. Gas! Ang bawat isa sa Siyam na hukbo ng continent ay sumigaw sa gulat nang makita ang mga gigantic beasts. Ang crap, na parang ang milyon-milyong mga ligaw na hayop ay hindi sapat ang kaguluhan, ang tagumpay ay naging mas imposible sa gigantic beasts. Mukhang natitiyak ang pagkatalo ng 9 continent military. Gayunpaman, ang susunod na eksena ay gulat na gulat sa lahat. Napansin nila na ang 5 gigantic beasts ay hindi agad nag-atake sa hukbo ng Siyam na continent. Sa halip ay nagyelo sila. Ano ang nangyayari? Nataranta ang puwersa ng tribo ng Rakshasa. Anong nangyayari? Bakit hindi sila umaatake? Naguguluhan? Ang mga hukbo na tumataas ang gigantic beasts ay pinagpapawisan. Bakit hindi tumutugon ang mga monster sa mga order? Ngumiti si Daryl na nasa kalagitnaan ng hangin nang makita iyon. Ang 5 gigantic beasts ay sumalungat sa mga tagubili ng Rakshasa Army dahil pinakain niya ang mga ito sa pagsunod sa mga pills dati. Ang tagumpay o pagkatalo ng gyera ay maaaring matukoy sa split moment na iyon. Huminga ng malalim si Daryl at inilagay ang daliri sa kanyang bibig bago naglabas ng matalim na alulong upang hudyat na umatake sila. Ang mga halimaw ay umungol at tumalikod kaagad sa tagubili ni Daryl at naningil sila ng diretsyo sa pagbuo ng Rakshasa Army. Marami sa Rakshasa Army ang itinapon ng mga humongous arm ng gigantic monsters bago sila makapagreaksyon, ang ilan sa kanila ay natapakan sa masa ng laman. Galit na galit si Amastan nang makita iyon. Humarap siya sa mga mandirigman na namamahala sa gigantic beasts at sumigaw, "Ano ang ginagawa mo? Bakit mo hinahayaan na umatake ang mga halimaw sa ating sariling mga tao, idiots?" Tumanggi siyang maniwala na si Daryl ay may kakayahang kontrolin ang gigantic beasts. Naramdaman ang galit ni Amastan, nabalisa ang mga mandirigma. "Kagalang-galang na anak, ako hindi namin mapigilan. Ang mga ito ang gigantic beasts ay nabaliw." Sa halip na makinig sa kanila, sinisingil ni Amastan ang mga mandirigma at hinampas ang kanilang ulo gamit ang kanyang white bone long blade. Ang tribo ng Rakshasa ay may mahigpit na mga alituntunin sa militar. Ang mga mandirigma na namamahala sa gigantic beasts ay hindi makatakas sa kamatayan dahil may mali. Tumawa si Dax at binigyan niya ng malaking thumbs up si Daryl. Napakagaling niyan. Isang ngiti ang nakatakas sa mga labi ni Chester habang itinaas ang kanyang pinakahalagang tibak. "Mga mandirigma, oras na natin upang labanan ito. Para sa aming tahanan, para sa ating mga nahulog na kapatid, patayin natin silang lahat." Sisingilan. Ang 9 na kasundaluhan ng 9 na kontinente ay nagpalabas ng sigaw ng labanan habang nagsisingil sila tulad ng mga baliw. Ang sitwasyon ay baligtad ngayon, sa tulong ng 5 gigantic monsters. Bagaman ang milyon-milyong mga ligaw na hayop sa panig ng tribo ng Rakshasa ay mabangis, nawala ang kanilang nangingibabaw na posisyon ng harapin ang malaking gigantic monsters at marami sa kanila ay tinamaan ng kamatayan sa isang iglap. Ang 9 Continent Army sa wakas ay nabawi ang kanilang lakas. Kabanata 2465. Ang mukha ni Amastan ay humantong sa isang masamang ekspresyon habang pinapanood ang eksena. Sa pag-iisip na makakakuha siya ng isang kumpletong tagumpay sa gyera, hindi niya inaasahan na ang 5 gigantic monsters ay guguluhin ang sitwasyon sa lahat. Mamatay, Daryl Darby. Isang pahiwatig ng banta ang sumilay sa mga mata ni Amastan habang ikinakulong niya ang tingin kay Daryl. Tumalon siya sa hangin gamit ang white bone long blade sa kanyang kamay bago hampasin si Daryl. Alam ni Amastan na si Daryl ay ang pang-emosyonal na haligi ng 9 na puwersa ng kontinente at ang hukbo ay tiyak na mapunta sa kaguluhan sa kanya na wala. Nagpasya si Amastan na tulungan si Donahue bagaman siya ay makapangyarihan dahil hindi pa niya natalo si Daryl. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl nang makita ang atake ni Amastan. Ito ay sapat na mahirap para sa kanya at Ambrose upang labanan laban sa Donahue. Mapanganib ang kanilang buhay kung sumali si Amastan.
Whoosh, 7 matikas na figure ang sumugod upang harangan ang pag-atake ni Amastan ng instant na iyon. Sila ay 6 na engkanto ni Cindy White at Megan Costello. Ang napakagandang mukha ni Cindy ay malamig habang sumisigaw, "Mga kapatid, lumikha ng pagbuo." Si Megan at ang 6 fairies ay sunod-sunod na lumipat sa kani-kanilang posisyon upang bitagin si Amastan sa gitna. Ito ang Ethereal 7 Fairies Formation. Si Megan ay lumago na katugma sa 6 na engkanto matapos ang koordinasyon sa kanila upang lumikha ng mga formation sa nakaraang labanan nila sa tribo ng Rakshasa. Maaari nilang likhain at may segoa ang kapangyarihan ng Ethereal 7 Fairies Formation na ganap sa oras na ito. Isang formation mula sa 9 na kontinente na katingin sa 6 fairies at Megan na lumilipat ng kanilang posisyon. Sinimangutan ni Amastan ang kanyang mga mata bago ipakita ang isang walang malasakit na ngiti. "Ikaw, ilang kababaihan, ay sinusubukan akong bitag sa loob ng isang formation, seryoso mong minamaliit ako." Pagkatapos, hinawakan niya ang white bone long blade at sinisingil. Gayunpaman, mas nakikipaglaban si Amastan, lalo siyang nag-alala dahil malinaw na naintindihan niya na hindi niya maipilit ang kanyang buong panloob na kapangyarihan sa ilalim ng pagpigil ng formation. Bukod dito, hindi siya makaalis dahil na-trap siya. "Boss!" Ang isang napakarilag na figure ay tumayo mula sa karamihan ng tao at lumitaw sa battlefield sa ibaba. Siya ay naglalabas ng isang natatanging at banal na aura sa isang masikip na damit na gawa sa mga palikpik ng isda. Ito ay si Heather, ang prinsesa ng Simaki clan. Lumalaki sa Coral Island mula bata pa. Ito lamang ang kauna-unahang pagkakataon na tumapak sa Darling, ngunit nasalubong na siya sa gyera sa pagitan ng 9 na kontinente at tribo ng Rakshasa. Nagulat, nagpapanik siya kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung saan magsisimula dahil masyadong gulo ang gyera, ngunit nakakita siya ng isang target. Sa lalong madaling panahon nang mapansin niya na si Amastan ay natrap ni Cindy at ng mga batang babae. Itinaas ni Heather ang kanyang kaliwang braso na may isang magandang asul na mahabang bow na nakalagay sa mga burloloy ng perlas. Ito ay ang kanyang sandata, Ocean Scale. "Boss!" Itinaas niya ang isa pa niyang braso at inilagay ang mga payat na daliri sa bow. Sa susunod na segundo, isang mabalahibong arrow ang nabuo ng mabilis habang ginamit niya ang kanyang panloob na kapangyarihan. Ang pamamaraan ng paglilinang ni Heather ay napakalakas sa tubig, ngunit mahina ito sa lupa. Gayunpaman, nakikipag-hangout siya kay Ambrose at sa kanyang kapatid na babae at sa gayon, natuklasan niya ang ilang mga bagong pamamaraan sa tulong nila. Phew! Binitawan ni Heather ang kanyang mga daliri at ang feathered arrow ay nagbago sa isang streamer sa isang iglap bago diretso ang pagbaril patungo sa Amastan na halos hindi niya ito masulyapan. Hindi inasahan ni Amastan ang biglaang pagwelga sa kanyang likuran sapagkat nakatuon siya kay Cindy at sa mga batang babae. Thud! Kumalas si Amastan at huminga ng malalim nang mapasok ng palakas ang palaso sa kanyang likuran. Whoosh! 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 Nakuha ni Cindy at ng mga batang babae ang pagkakataon at sinaktan ang kanilang mga espada sa katawan ni Amastan. Ang 7 espada ay hiniwa mismo sa kanya. Namumugto ang mga mata, nagputok ng dugo si Amastan habang nakatitig siya kay Heather na may puot, bago bumaba mula sa hangin. Binugi niya ang kanyang huling hininga sa sandaling bumulwak siya sa lupa. Kagalang-galang na anak, gulat na bulalas ng Rakshasa Army. Nagbago ang kanilang ekspresyon nang makita ang eksena sa harap nila. Kabanata 2466. Ang 9 na Continent Army ay pinukaw sa instant na sandali. Si Amastan, ang Commander-in-Chief ng Rakshasa Army, ay namatay. Ang tagumpay ay natitiyak para sa 9 na Continent Army dahil wala na silang pinuno. Amastan, hindi mapigilan ni Natalie na mapasigaw mula sa malayo nang makita ang nangyari sa kanyang kapatid. Kakatuwa nga, hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan. Hindi siya nagalit sa pagkamatay ni Amastan sapagkat pinatay niya ang pinakamamahal niyang kapatid na si Celtic, kahit na hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Patayin sila, gumanti ka sa kagalang-galang na anak. Mabilis na nakabalik ang pandama ng Rakshasa Army. Ang pagkamatay ni Amastan ay nag-apoy ng kanilang pagnanasa ng dugo. Ang kanilang tribo ay nablock malapit sa Chaotic Mountain Range matapos itong dumaan. Pagkatapos, nawala ang Rakshasa King at natapos ang kanilang panganay na prinsipe. Ang kanilang pangalawang prinsipe, si Amastan, ay sumuko din.
Determinado ang tribo ng Raksasa na maghiganti at handa silang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Sa parehong oras na kalagitnaan ng hangin, si Donahue ay nawala ng lakas ng dahan-dahan habang sinusubukan niyang iwasan ang pag-atake nina Daryl at Ambrose. Napansin ang nakakakilabot na kamatayan ni Amastan, lalo siyang nag-alala. Una siyang nagkaroon ng isang plano ng pakikinabang mula sa dalawang partido sa pamamagitan ng paggamit ng Amastan at Raksasa Army upang maitaguyod muli ang Siyam na kontinente. Hindi niya inaasahan na ang pangalawang prinsipe ng tribo ng Raksasa ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Donahue, patay na si Amastan. Ikaw na ang pupunta, ungol ni Daryl habang itinapon ang palad. Sumangot si Donahue at ibinalik ang pag-atake gamit ang kanyang palad sa halip na umatras. Agad na nagbanggaan ang dalawang kamay habang nakikipaglaban sa gitna ng hangin, gamit ang kanilang panloob na lakas. Oo, sina Donahue at Daryl ay nakikipagkompetensya sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya. Ang panloob na enerhiya ng Donahue ay lumago ng malaki pagkatapos linangin, ang Ultimate Saint Heaven Earth technique ng Yang Jian at natitiyak niya na si Daryl ay hindi karapat dapat maging kalaban niya sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya. Gayunpaman, nilinang ni Daryl ang pamamaraan ng Ghost Valley Sage kaya't ang kanyang panloob na enerhiya ay umusad sa higit sa isang antas. Lahat ng nasa ilalim ay pawis na pawis habang pinapanood. Ang labanan nina Daryl at Donahue ay madaling mamamatay sa isang maliit na katagalan. Lihim na nagulat si Donahue dahil sa masiglang panloob na enerhiya ni Daryl pagkalipas ng ilang sandali. Kahit na ang pamamaraan ng paglilinang ni Yang Jian ay hindi maaaring pigilan siya. Si Donahue ay nagpalabas ng isang malakas na sigaw ng labanan habang pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas upang ihiwalay ang kanyang sarili mula kay Daryl nang isipin niya ito. Boom! Pareho silang tinulak pabalik mula sa malakas na epekto. Donahue, kunin mo ito. Si Ambrose, na naghihintay ng isang pagkakataon, ay umungol bago biglang sinira ang Tyrant Hammer. Nais na niyang atakehin noong nakikipagkompetensya ang duo sa kanilang panloob na enerhiya ngunit, alam niya na madali silang masasaktan kung gumawa siya ng biglaang pag-atake dahil sa kanilang napakalaking panloob na enerhiya. Sa makatuwid, mahigpit na nagpasya siyang gumawa ng aksyon nang magkahiwalay silang dalawa. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Donahue nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura na lumalabas mula kay Ambrose at hinaranggan niya ang pag-atake sa Skybreaking Axe. Hlang! Ang Donahue ay natapon habang nagsalpukan ang Tyrant Hammer at Skybreaking Axe. Nagulat siyang bulalas at nagdamo ng dugo. Hindi niya nagawang hadlangan ang pag-atake ni Ambrose sapagkat labis niyang inubos ang kanyang sarili noong nakikipagkompetensya siya kay Daryl sa kanyang panloob na enerhiya. Pagpas siyang hindi ipagpatuloy ang labanan, itinapon ni Donahue ang palakol patungo kina Daryl at Ambrose. Ang mga ginintoang sinag ay kinunan mula sa palakol at ang lupa ay nahati. Dali-dali namang umiwas sina Daryl at Ambrose, takot na bumangon. Sinamantala ni Donahue na tumakas patungo sa wild deserted secret region ng walang pag-aalangan. Tumatakas siya isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Daryl at hinabol siya kasama si Heavenly Halberd. Sinundan ni Ambrose ng mabuti ang likuran. Ambrose! Tumalikod si Daryl at sumigaw, dapat kang bumaba sa ibaba at tulungan ang hukbo. Nasugatan si Donahue, kakayanin ko siyang mag-isa. Labis na naantig si Daryl upang makapag-away kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, napansin niya na ang Raksasa Army ay desperadong nag-aalsa sa halip na sumuko pagkamatay ni Amastan. Kabanata 2467. Kailangang tanungin ni Daryl si Ambrose na tumulong sa battlefield sa ibaba dahil sa sitwasyon sa ibaba. O sige, tumango si Ambrose matapos mag-atubili saglit. Tumalikod siya at sumali sa gyera sa ilalim. Huminga ng malalim si Daryl at inilock ang kanyang target kay Donahue sa harapan niya. Pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at nadagdagan ang kanyang bilis. Naging takot at galit ang Donahue nang mapansin niyang walang habas na habol siya ni Daryl. Lumipat silang dalawa sa sobrang bilis. Lumipad sila sa mga labi ng Chaotec Mountain Range sa isang iglap at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng wild deserted secret region. Ang paghabol ay nagpatuloy sa kalahating oras nang tuluyang bumaba si Donahue mula sa isang bangin. Binagal ni Daryl ang kanyang sarili at dumaong ng 12 metro ang layo mula sa bangin. Pinagmasdan niya ang paligid at sumimangot.
Nakatayo siya sa isang hindi kilalang lugar sa wild deserted secret region. May mga matayog na bangin sa harap niya at walang katapusang kakahuyan sa mga tagiliran. Bukod, ang lupain ay napapaligiran ng isang layer ng itim na hamog na ulap. Sa ilalim ng pangyayaring iyon, hindi nila magagawang makita ang mukha ng bawat isa kahit na 100 metro ang layo. Bukod, tila may mga lason sa hangin. Ang bawat solong hininga ay masakit kay Daryl. Ang Donahue ay nakatuon sa Daryl bagaman naghihirap siya. Daryl, sa wakas ay nagpahayag si Donahue. Tapusin natin ito, hindi ba talagang lihim siyang nababalisa sa kabila ng kanyang malas na ngiti? Patuloy siyang sumulyap sa kanyang paligid. Kinutya ni Daryl at naglakad kasama ang Heavenly Halberd nang hindi nag-aaksaya ng isa pang segundo. Pumunta sa impyerno, sigaw ni Daryl nang malapit na niyang maabot ang Donahue at sinaktan siya ng Heavenly Halberd. Malinaw na naintindihan niya na ang enerhiya ni Donahue ay naubos at natitiyak niya na wala na siyang kakayahang kontrahin ang atake. Ang ekspresyon ni Donahue ay nagbago ng husto at itinaas niya ang Skybreaking Axe upang harangan ang pag-atake. Sagupaan, Daryl ay maaaring makaramdam ng isang napakalaking presyon sa kanya mula sa banggaan. Nag-staggered siya ng ilang hakbang paatras. Medyo nag-flink lang si Donahue. Nagulat si Daryl na may pagtataka bago tumitig kay Donahue nang hindi makapaniwala at galit. Hindi pwede. Ang kanyang panloob na enerhiya ay naubos. Paano niya mablock ang pag-atake at ano ang sanhi na mawalan ako ng balanse? Tumawa ng sardoniko si Donahue nang makita ang mukha ni Daryl. Haha, nagulat ka ba nagpa siya ang Diyos na hindi ko pa oras upang pumunta? Ano ang gagawin mo tungkol doon? Inilabas niya ang Dragon Ball na nagliliwanag sa lahat ng direksyon at nagpatuloy sa pagtawa, isang Dragon Ball, sa katunayan. Ang lakas dito ay tumutulong sa akin upang makabawi. Haha, Daryl Darby, parang ang mamamatay ngayon ay ikaw, hindi ako. Mahigpit niyang hinawakan ang bola ng dragon na may isang nakakatakot na ekspresyon bago niya sinipsip ang lakas dito. Bagaman hindi niya ito ginawa ng mabilis, sapat na ito upang mapanatili ang kanyang buhay. Gulat na gaganapin ni Daryl ang Heavenly Halberd. Kita ko, ginamit niya ang lakas ng Dragon Ball. Haha, patuloy na sinipsip ni Donahue ang lakas ng Dragon Ball habang inaasar niya. Daryl, kaya paano kung mayroon kang 9 na Continent Army matatalo ka pa rin sa akin? Nanlalamig ang mga mata niya nang sinabi niya iyon. Nararamdaman niya na hamina rin si Daryl. Gamit ang Dragon Ball para sa paggaling, natitiyak niya na madali niyang mapapatay si Daryl pagkatapos sumipsip ng isang tiyak na halaga ng enerhiya. Malamig na tinitigan siya ni Daryl sa halip na sumagot. Nagtatrabaho siya sa kanyang pamamaraan sa paglilinang ng walang imik upang mabawi ang kanyang panloob na enerhiya. Ang talampas ay naging patay na tahimik sa isang iglap. Gayunpaman, nagkaroon ng isang nakakatakot na pag-igting. Boss! Lumipas ang 2 minuto. Huminto sa pagsipsip si Donahue at hinawakan ng mahigpit ang Skybreaking Axe nang malamig siyang lumingon kay Daryl. Daryl Darby, tapos na. Pumunta sa impyerno. Siningil niya ng diretsyo si Daryl. Nagalit si Daryl at hindi mailalarawan na sabik na makita si Donahue na naniningil sa kanya. Walang paraan na siya ay maaaring talunin kapag mayroon siyang Dragon Ball. Russell, kakaibang mga ingay ang nagmula sa kagubatan sa tabi nila na naghitang sandali. Agad na bumaling si Daryl at natigilan iyon ng instant. Kabanata 2468. Napansin ni Daryl ang isang sawa na dumulas patungo sa kanila na hindi mailalarawan ang bilis. Ang python ay 12 metro ang haba at kasing kapal ng isang tangke ng tubig. Ang mga itim na kaliskis na tumatakip sa katawan nito ay naglalabas ng isang ningning sa madilim na kapaligiran. Ang ulo ng sawa ay isang baligtad na tatsulok at ang mga mata nito ay nagniningning sa kabastusan. Mabilis nitong dinidilaan ang pulang-pulang dila nito. Gas! Hindi mapigilan ni Daryl na hingal nang makita iyon. Ang kanyang anit ay nanginginig, nagpapanik. Malinaw na naiintindihan niya na ang sawa ay nasa antas ng isang Martial King. Ang pag-iisip ng isang Martial King level python ay labis na sumisindek sa kanya. Si Daryl ay hindi magalit man lang kung nakilala niya ang sawa bago ito. Gayunpaman, siya ay hindi tugma para sa sawa, lalo na kapag ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya ay halos maubos pagkatapos ng mabangis na labanan. Si Donahue, nananining, ngil kay Daryl ay namumutla.
nagulat din nang makita ang sawa. Saan nagmula ang napakalaking python na ito? Lumipat ang sawa ng may bilis. Narating nila ito sa isang iglap ng isang mata, ang pulang-pula nitong mga mata ay nakakandado sa Dragon Ball sa kamay ni Donahue. Sa katunayan, ang sawa ay nagpapahinga sa kagubatan at naakit ito roon sapagkat nadama nito ang lakas ng Dragon Ball. Ang mga dragon ay ang pinakamalakas na makajos na hayop at mga Dragon Ball ang kanilang kakanyahan. Ang bawat enchanted na hayop sa mundo ay hindi magagawang pigilan ang Salpok upang sakupin ang mga bola ng dragon matapos na moari ang pagkakaroon nito. Binuka ng sawa ang bibig nito upang atake ng Donahue ng walang pag-aalangan. Mamatay ka, ang sanggit mong hayop. Dahil sa takot at galit, inagaw ni Donahue ang Skybreaking Axe patungo sa yulunan ng sawa. Nagmumura siya sa loob. Papatayin na lamang niya si Daryl ngunit ang isang python sa antas ng Martial King ay kailangang lumitaw ng hindi inaasahan, sinusubukang kunin ang kanyang Dragon Ball at lunukan siya ng buo. Napagtanto na ang sawa ay mahahati sa dalawa dahil sa Skybreaking Axe, hindi nag-atubiling si Daryl ngunit sinaktan si Heavenly Halberd sa split moment na iyon. May kamalayan siya na si Donahue ay magpapatuloy laban sa kanya pagkatapos patayin ang sawa. Ang pagkakaroon ng sawa ay maaaring bumili sa kanya ng oras hanggat ito ay buhay. May pagkakataon din na maaaring makatulong ito sa kanya upang patayin si Donahue. Sagupaan. Nakipagbanggaan ang Heavenly Halberd sa Skybreaking Axe na may sagupaan at napilitang lumipat ang palakol mula sa banggaan. Mabilis ang reaksyon ng sawa. Agad nitong binawi ang ulo nito upang umiwas sa palakol ni Donahue. Ang nagngangalit na likas na katangian ay na-trigger pagkatapos. Itinulak nito ang napakalaking buntot patungo sa Donahue habang patuloy ito sa pagdila ng dila nito. Ang paggalaw nito ay nagdulot ng bagyo dahil sa nakasisindak na lakas. Nabigo si Donahue dahil sa biglang atake ni Daryl. Natatakot nang makita ang buntot ng sawa na papunta sa kanyang sarili, sinubukan niyang umiwas ngunit nabigo siya. Wham! Isang ingay ng putol na tadyang ang tumaas ng saktan ng sawa ang buntot nito sa tagiliran ni Donahue. Natapon siya mula sa bangin habang pinakakawalan niya ang isang paakit na daing. Ang Dragon Ball ay nahulog mula sa kanyang kamay ng sabay. Pinapanood habang nahulog si Donahue sa bangin, naglabas si Daryl ng isang ngiti ng kasiyahan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon sa oras na nakita niya ang Dragon Ball bago niya hinagis ang sarili upang mahuli ito. Hindi niya kayang mawala ang Dragon Ball dahil nauugnay ito sa natatanging kayamanan na iniwan ng Yellow Emperor. Napakahalaga rin ito sa Siyam na kontinente na talunin ng Rakshasa tribe. Gayunpaman, sinusunod ng sawa ang sitwasyon sa split segundo na iyon. Tumalon ito sa hangin ng may pagmamadali at sinubo ang Dragon Ball sa harap mismo ni Daryl. Ang naglalakihang katawan ni Python ay umalis sa bangin sa sandaling nilamon nito ang Dragon Ball. Nawalan ng balanse, dumidiretso ito sa kailaliman. Ang humongous buntot nito ay nakapalibot sa paligid at sinaktan nito si Daryl, na naging sanhi upang mahulog din siya sa kailaliman. Kabanata 2469. Malakas na nagbago ang ekspresyon ni Daryl sa sandaling nahulog siya sa kailaliman. Isinumpo niya na hinihimok ang kanyang Heavenly Halberd sa mga dingding ng kailaliman upang mabawasan ang kanyang momentum ng pagbagsak. Sa kabila, ang gyera sa pagitan ng Siyam na Continent Army at Rakshasa ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga hiyaw at hiyawan ay naririnig sa larangan ng digmaan na may mga ilog ng dugo saan man. Anuman ang pagdiriwang, lahat sa kanila ay inilalagay ang kanilang buhay sa linya upang pumatay sa bawat isa, ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Handa silang lumaban hanggang sa huli nilang paghinga. Sina Chester, Dax, Quincy, at iba pa ay nanghihina, namumutla ang mukha. Bagaman ang Siyam na kontinente, ang may pinakamataas na kamay, ang mga sakripisyo ay kailangang gawin kung nais nila ang isang kumpletong tagumpay sa gyera. Kung sabagay, ang mga mandirigma ng tribo ng Rakshasa ay masigla sa labanan at hindi sila natatakot na mawala ang kanilang buhay. Whoosh! Ang isang akma at curvaceous na figure ay tumalon sa langit ng instant na iyon. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid bago sumigaw sa tribo ng Rakshasa, "Makinig, mga mandirigma ng Rakshasa Army. Itigil ang pakikipag-away sa instant na ito." Isang malamig at marangal na tinig ang umalangaw sa battlefield. Si Natalie yun.
Labis siyang nag-aalala mula pa nang magsimula ang gyera sapagkat alam niya na ang hukbo ng tribo ng Raksesa ay maaaring talunin ng kumpleto kung patuloy silang nakikipaglaban. Ang buong tribo ay maaaring mapahamak pa sa mundo at iyon ay hindi isang bagay na nais niyang makita. Whoosh! Huminto sa pakikipaglaban ang mga mandirigma ng Raksesa Army sa utos ni Natalie. Ang dosenang mga general ay itinaas ang kanilang mga tingin upang titigan siya, nalilito. Tumigil ka! Sumigaw sina Chester at Quincy nang mapansin nila. Nag-iwan siya ng magandang impresyon kay Chester at sa iba pa sapagkat pinakinggan niya ang mungkahi ni Daryl at pumayag siya sa isang kasunduang pangkapayapaan nang siya ay gawing bihag sa kanya. Iyon ang dahilan na inatasan nina Chester at Quincy sa kanilang mga nasasakupan na huminto nang mapansin nilang nag-utos si Natalie sa Raksesa Army na tumigil. Biglang tumigil ang mabangis na labanan at ang lahat ay nakatingin kay Natalie habang iniisip nila kung ano ang susunod na pagpapasya ng prinsesa ng Raksesa tribe. Phew! Tumingin sa paligid niya si Natalie bago itinuon ang tingin kay Chester, Quincy, at iba pa. Huminga siya ng malalim at nagsalita, ang pagpapatuloy ng laban ay hindi makikinabang sa sinuman sa atin. Kami, ang tribo ng Raksesa, ay dapat na itigil ang gyera dahil hindi naman namin nilayo na agawin ang siyam na mga kontinente. Dapat tayong lahat ay umupo at talakayin ang isang solusyon upang tayo ay magkasama sa kapayapaan. Nagpalitan ng tingin sina Chester, Quincy at ang iba pa bago tumango ng tahimik. Bagaman siya ay isang babae, si Natalie ay may higit na kaalaman sa sitwasyon na kanilang nararanasan, kung ihinahambing sa Raksesa King at Amastan. Bukod, ang pagkuha niya ng posisyon para sa kapayapaan ay isang bihirang ugali. Ano namangha ang Raksesa Army? Marami sa mga mandirigma ay hindi nasiyahan ngunit hindi sila naglakas loob na salungatin si Natalie dahil sa kanyang nangingibabaw na aura. Bilang prinsesa ng tribo ng Raksesa, siya ang pinakamataas na commander ng tribo matapos mawala si Raksesa King at pagkamatay ng magkakapatid na Celtic. Bakit tayo dapat gumawa ng kasunduan doon lamang? Isang matitigas na tao ang lumakad pasulong mula sa Raksesa Army sa isang kahangahangang pamamaraan. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Natalie habang sumisigaw, ang tribo ng Raksesa ay naalis sa libu-libong taon. Sa wakas ay bumalik kami sa siyam na kontinente pagkatapos ng mahabang panahon sa isang magandang panahon upang mapalawak ang aming teritoryo at paunlarin. Bakit tayo dapat magpasakop sa mga mula sa siyam na kontinente isang kasunduan sa kapayapaan hindi pwede? Ang matapang na tao ay tinawag na Sean Lawson. Isa siya sa 12 Diyos. Whoosh! Ang mukha ni Natalie ay namula ng pulang-pula mula sa galit habang siya ay bulalas. Sean, ako ang pinakamataas na commander ng tribo ng Raksesa. Paano mo ba tutulan ang aking order? Ang pinakamataas na commander kinutya ni Sean at nagpatuloy ng malakas. Princess Natalie, hindi mo pa nakukuha ang pagkilala bilang pinakamataas na commander. Bukod, nawawala si Raksesa matapos mawala ang post-battle at kapwa ang iyong mga kapatid ang pumasa sa hinaharap na Raksesa tribe na nasa isip ng mga mula sa kamay ng siyam na kontinente. Natatakot ka sa kanilang puwersa at iniisip ang tungkol sa isang kasunduan sa halip na maghayganti para sa iyong pamilya. Hindi ka karapat-dapat na maging amin. Commander. Kabanata 2470. Marami sa mga mandirigma ng Raksesa Army ang tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Eksakto, paano ang isang kagaya niya ay maging kanilang pinunong mayroon kang isang hiling sa kamatayan? Sa pagtingin kay Sean na sinusubukang i-brainwash ang hukbo, nagalit si Natalie. Bulalas niya at pinaandar ang kanyang panloob na lakas ng walang pag-aalangan. Pagkatapos, tinaas niya ang braso at hinagis ang mga ito sa kanya. Si Sean hindi man lang natakot. Ini-concentrate niya ang kanyang field ng enerhiya bago itinaas ang kanyang braso upang salubungin ang palad ni Natalie. Bang! Naramdaman ni Sean ang isang puwersang ipinapataw sa kanya nang bumangga ang dalawang palad at umatras siya paatras na may patak ng dugo sa sulok ng kanyang labi. Si Natalie ang nangibabaw sa laban. Bilang isa sa 12 Diyos, si Sean ay isang magiting na manlalaban at mahihirapan para kay Natalie na talunin siya sa isang laban. Gayunpaman, naubos ni Sean ang karamihan ng kanyang panloob na enerhiya sa nakaraang labanan samantalang si Natalie ay nanunood lamang. Sa makatuwid, natural lamang na hindi niya matiis ang pag-atake. Phew! Nagulat ang mga mandirigma ng Raksesa Army sa pinangyarihan.
Si Chester at ang iba pa na nanunood, nakasimangot. Kapatid Chester, hindi mapigilan ni Dax na magtanong, dapat ba nating tulungan si Princess Natalie? Si Dax ay isang taong mapurol at lagi niyang sinasabi kung ano ang naiisip niya. Hindi na siya nakatahimik habang pinagmamasdan ng eksena. Harangan siya ni Chester at umiling siya. Hindi, ito ang usapin ng tribo ng Raksasa. Hindi tayo dapat makagambala. Pinagnilayan niya habang tinimbang ang mga pagpipilian. Hindi madali para sa kanila na itigil ang labanan. Nag-aalala siyang baka maipagpatuloy ito kung pipiliin nilang tulungan si Natalie. Sean. Lumakad si Natalie, nakadikit ang mga mata sa kanya. Mayroon ka bang problema sa pagiging commander ko? Napangiti si Sean at ninisyon lang siya nang hindi sumasagot. Fu. Huminga ng malalim si Natalie at lumitaw sa harap ni Sean ng isang iglap bago hinampas ang kanyang dibdib sa kanyang palad ng walang pag-aalangan. Wham! Ginamit niya ang halos buong lakas niya sa pag-atake. Umungol si Sean habang itinapon sa hangin bago lamandang ng husto. Namatay siya on the spot. Ang awa at sakit ay sumikat sa mga mata ni Natalie. Sa totoo lang, ayaw niyang patayin ito ng malamig kay Sean sapagkat siya ay naging matapat sa tribo ng Raksasa sa mahabang panahon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang ipahayag ang isang malakas na imahe o ang tribo ng Raksasa ay mahuhulog sa gulo at magpatuloy sa pakikipaglaban sa siyam na kontinente. Alam niya na ang kapalaran ng tribo ay tiyak na mapapahamak magpakailanman kung nangyari iyon. Pinipigilan ng kanyang paghihirap, tumingin siya sa paligid at tumawag sa isang mahigpit na tono. Mga mandirigma ng Raksasa Army, manindigan kung mayroon kang anumang hindi pagkakasundo. Hindi malakas ang boses niya ngunit marangal ito. Ang mga tao ng tribo ng Raksasa ay nagpalitan ng nag-aalala ng mga sulyap, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na tumutol. Flop. Halos 1 minuto ang lumipas pagkatapos ng 11 Diyos na umalis at ang maraming mga general ay nakaluhod kay Natalie. Ang taong mapagpakumbabang ito ay narito upang batiin ang iyong pagkababae. Kahit na ang mga kapangyarihan ni Natalie ay hindi masyadong malakas, ang mga Diyos at general ay nagsumite dahil sa kanyang pamumuno. Whoosh! Pagkatapos, lahat ng mandirigmang Raksasa ay yumuko at sumigaw ng malakas. Kamahalan! Tumango si Natalie na may kasiyahan habang nakatingin sa karamihan. Kumaway siya ng isang braso upang paalisin sila, bumangon. Nakatakas ang ngiti sa kanyang labi ngunit ang mga mata ay kumikislap ng luha. Tapos na ang gyera. Ang tribo ng Raksasa ay sa wakas ay maaaring mamuhay ng payapa kasama ang siyam na kontinente. Gayunpaman, napakamahal nito. Nawawala ang kanyang ama at lahat ng kanyang mga kapatid ay pumanaw na.